Nagsisimula ang ating kwento sa isang kuweba na may kabaong at sa nakaluhod na young master. Habang siya'y hinahabol ng mga kaaway ay kanyang hiniiling sa ancestor, kung naririnig raw siya nito, mangyaring tulungan ang pamilyang Jiang. Ang pamilyang Jiang ay nasa krisis at napapalibutan na sila ng mga kaaway. Kasalanan niya raw ang lahat na ito. Hindi siya karapat-dapat na maging young master ng pamilya. Kasabay naman nito ay nagsalita ang taong humahabol sa kanya na si Li Hu. Sinabihan siya na walang kwentang lalaki, hindi niya inakala na aabot pa siya rito hanggang ngayon. Napasigaw ang young master na kung ano daw ang kanyang ginagawa gayong paano daw itong nang ahas na pumasok ng walang pahintulot sa kanilang tahanan ng mga ancestors. Subalit sinagot lamang dito ang young master na tumatawa na wala raw siyang pake gayong ang tahanan daw niyang na sinasabi ay malapit ng mapabilang sa kanila, sa pamilyang Li, at gagawin niya itong pribadong banyo niya. Dahil sa pag-iinsulto ay agad na umatake nga dito sa kanya ang young master. Ngunit nauna naman na tumama ang sipa ni Li Hu sa kanya. At sinabihan siya na ang tanga mo naman. Hindi daw ba nito alam kung gaano ito kaina? Paano ito nang ahas na makipaglaban sa kanya? Sa hindi pa kontento na si Li Hu ay kanyang idiniin ang kanyang pagkakaapak sa mukha ng young master ngunit, sigaw lang ng young master sa kanila na umalis sila rito. Matapos ay naglakad si Li Hu habang tumatawa dahil iihi daw siya dito ngayon at wala itong magagawa. Agad naman na sumigit dito ang kasama ni Li Hu dahil hayaan daw siya na ang gagawa para sa kanya. Kaya naman ay napapasigaw na lamang dito ang young master sa lalaki na huwag nilang gawin iyan. Nang makalapit dito ang lalaki ay nagtataka siya na kung bakit may kabaong sa taas nito. At bigla na lamang itong gumalaw dahilan na mapatingin siya sa taas. Ngunit kasabay naman nito ay biglang na lang itong nahulog sa kanyang kinatatayuan. Nang makita iyon nila Li Hu ay hindi ang mga ito makapaniwala sa nangyayari sa kanilang kasamahan. At nagsalita ang young master sa kanilang likod na deserve daw iyon ng kanilang kasamahan ito na ang hatol nila para sa paglabag ng mga ito sa mga ninuno. Dahil dito ay napatanong sa isip si Li Hu na kung paano nangyari iyon. Ang cultivation ni Li Si ay nasa ika-9 na layer ng body refinement stage. Sa tamang pag-iisip, ang bagay na tumitimbang ng libu-libong pounds ay hindi dapat kayang durugan siya. Bakit napakabigat ng kabaong? Sinabi ng kanyang kasama na baka namang may mga kayamanan sa loob ng kabaong. Pagkatapos naman, ang pamilyang Jiang ay dating mga hari na nabuhay ng may karangalan. Sinang-ayunan naman ito ni Li Hu dahil posibleng mangyari daw iyon. At inuutusan niya ang dalawa na buksan nila ang kabaong at kunin ang mga kayamanan. Naglakad palapit ang dalawa at pahabol pa ni Li Hu ilabas daw nila ang bangkay sa loob ng kabaong at durugan ito dahil sa pagpatay ng kanyang kapatid. Dahilan na sinigawan muli sila ng young master at tinawag na mga bastardo, huwag daw nilang gawin ito. Ngunit sinagot lamang siya ni Li Hu na tumahimik ito sabay sipa. Sa paglapit ng dalawa sa kabaong ay walang pag-atubili ang mga itong binubuksan. Sa pagbukas ay nagyabang pa ang isang ito dahil hayaan daw niyang makita kung ano ang nasa loob. Nang makita ay isang napakabilis na kamay ang nagpakita at sinakaw siya nito at itinapon. Kasunod nito ay lumabas ito sa kabaong at siya lang naman ang ating bida. Sa paggising ng ating bida ay nagpalingon-linggan ito sa paligid at napatanong na kung nasaan siya. Nanginginig naman na napatanong ang kasama ni Li Hu na kung ano ang nangyayari. Tao ba siya o multo? Dahil dito ay naiinis sa kanya si Li Hu at sinampal siya sa mukha at sinabihan na hindi niya ba nakikita na siya ay humihinga pa. Nang makita rin ito ng young master na buhay ang kanilang ancestor ay hindi nga siya makapaniwala. Habang ang dalawang kasama ni Li Hu ay napapatanong pa rin na kung tao nga ba ang ating bida at bakit siya nasa loob ng kabaong, dugtong ng isa baka isa siyang Tomb Raider. Sa galit ni Li Hu ay itinuro niya ang ating bida at tinanong na paano daw ito ng ahas na makagambala sa kanila gayong kinabahan sila ng husto. At kanyang inuutusan ang dalawa na umatake ngunit hindi pa masyado nakalapit dito ang kasamahan Li Hu ay kaagad nang lumipad ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon ay napaisip ang ating bida gayong napakahina daw ng kanyang katawan at halos wala na siyang lakas na natitira. At kung nasaan na ang kanyang divine power ng vast sea. Napasigaw si Li Hu at tinuturo ang ating bida dahil ang lakas naman daw ng loob niyang labanan sila. At sabay inuutusan ulit yung dalawa na umatake, kaagad namang kumilos dito ang ating bida sa kanyang pagtalon ay inapakan niya ang isa sa balikat,
habang ang isa naman ay tumama ang isang sampal ng ating bida sa kanyang mukha. Sinabi ng ating bida na bagaman nawala na ang lahat ng kanyang divine power hindi siya basta-bastang makakalaban. Subalit imbes matakot si Li Hu sa gilid ay natutuwa pa ito gayong hindi daw nakapagtataka na may lakas ang ating bida na talunin ang mga tauhan niya. Pero nagkamali ito ng taong nilabanan kasunod nito ay inilabas niya ang kanyang aura at sinisigaw ang primordial yang physique. Dahil sa kanyang nilalabas na aura ay napatingin dito sa kanya ating bida. Kaya naman din ay napagtanto ng Young Master ang pagkakailanlan ni Li Hu na siya ang pangalawa sa pamilya na matagumpay na nakapag-cultivate ng innate physique. Hindi nakapagtataka na naging mapangahas ang pamilyang Li. Sa isip ng ating bida ang lakas na nagmumula sa kanya ay naglalaman ng 1,000,000,000 bahagi ng kanyang divine power noon. Kakaiba, mukhang ang nangyari noong taong iyon ay mas masama at mas komplikado pa kaysa sa inaasahan niya. Kasunod nito ay nang umatake si Li Hu habang kanyang sinasabi sa ating bida na dapat niyang ikarangal na mamatay ito sa kamay ng kanyang primordial yang physique. Tandaan daw niya ito ang pangalan niya ay si Li Hu ng pamilyang Li. Ngunit ang kanyang pinagmamalaki na primordial yang physique ay wala man lang kahirap-hirap itong sinalo ng ating bida. Dahil dito ay labis na hindi makapaniwala si Li Hu na ganun lang kadali na harang ng ating bida ang kanyang atake. Habang hinihila ni Li Hu ang kanyang kamay ay nagyayabang pa din ito sa ating bida na wala siyang pake kung sino ito. Pero mas mabuting bitawan na ang kamay niya. Kung hindi, durugan niya ang bida at ipapakain sa mga aso. Dahil sa kanyang kayabangan ay pinilipat ng ating bida ang kanyang kamay dahilan na magsisigaw si Li Hu sa natamo niyang sakit nito. At hindi lang iyon ang ginawa ng ating bida dahil sa makikita na parang kinukuha niya ang eherhiya ni Li Hu. Napagtanto niya rin na totoo nga ang tinatawag na primordial yang physique ay isa lang namang trilyong bahagi ng kanyang divine power ng vast sea. Sa nakaluhod na si Li Hu ay tinatanong niya ang ating bida na kung ano ba ang gusto nito. Dahil para malaman ng bida lang mula siya sa pamilyang Li ng Yang City. Kahit ang pamilyang Jiang, ang nangungunang pamilya sa lungsod na ito, ay pinipigilan na nila ito. Mas mabuting alam ng bida ang lugar niya, kung hindi ay mapupunta ito sa masamang kalagayan. At dahil sa wala pa din tigil sa pagmamayabang si Li Hu ay sinampal siya ng ating bida, dahilan na tumilapon nito ang kanyang katawan. Sa pagbangon niya nito ay ubo ng ubo ito ng dugo sa malaking pinsala na kanyang nakuha. Ngunit hindi na rin pa nagtagal ang kanyang buhay gayong mas lumala pa ang pagdere ng dugo nito sa bunganga at bumulakta na lamang wala ng buhay. Habang makikita din ang napakalakas na aura sa paligid na nagmumula kay Li Hu ay inuutusan niya ang divine power ng vast sea na bumalik na ito sa kanya. Makikita na ang enerhiya na nanggagaling kay Li Hu ay napupunta nga ito sa dantian ng ating bida. At matapos ay kanyang naisip na ang divine power ng vast sea sa loob ng katawan ni Li Hu ay sa wakas ay bumalik na sa kanya. Kahit na kaunti lang ito, sa huli ay nararamdaman niya na ang isang bahid ng divine power na dumadaloy sa kanyang katawan. Habang sa gilid nito ay kaagad nagbigay galang ang Young Master sa ating bida na kanyang tinawag na ancestor at siya raw si Jiang Cheng, isang inapo ng pamilyang Jiang. Na pinagtataka ng ating bida na kung bakit naman siya naging ancestor nito. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Young Master na ang pamilyang Jiang ay nasa panganib ngayon. Umaasa siyang matutulungan sila ng ancestor. Dahil sa wala talagang alam dito ang ating bida at pinatigil niya sa pagsasalita ang Young Master gayong hindi daw siya ang kanilang ancestor. At sa isip niya sa paglalakbay niya sa mga dimensyon at kalawakan, sa layong 10-10 bilyong light years, hindi siya nag-iwan ng anumang bakas sa makalupang mundo. Paano siya magkakaroon ng mga inapo? Hindi naman ito pinaniwalaan ng Young Master kaya't mangyaring huwag daw na magbiro ang ancestor. Dahil kung hindi ito ang kanilang ancestor ay bakit ito nasa sementeryo ng pamilyang Jiang? Sinagot ito ng ating bida na iyon din ang kanyang ikinapagtataka na kung bakit. Kaya naman ay tinanong niya ang Young Master na maaari niya bang malaman ang buong pangalan ng kanilang ancestor. Ipinaliwanag ng Young Master na ang nagtatag ng pamilyang Jiang ay si Jiang Li. Isa siyang alamat na hari, na ancestor sa isang panahon na nagdala ng karangalan sa pamilyang Jiang. Napagtanto ito ng ating bida at sa kanyang isipan na kaya si Jiang Li ay inilagay siya sa loob ng kabaong para magpahinga ng maraming taon. Kung ganito, may isang posibilidad na lang. May nangyari sa kanyang katawan noong panahong iyon.
Ngunit kaagad naman dito nag-react ang yin and yang praying technique sa katawan ng ating bida. At kung mawala dito ang enerhiya sa kanyang dantian, na naging dahilan na maapektuhan ang kanyang katawan at dumuranong dugo. Hindi nagtagal ay nalaman ng ating bida ang napakasamang mali sa kanyang katawan. At hindi lang daw nawala ang kanyang divine power ng vast sea, kundi nasira pa ang kanyang 7 chaotic heavenly meridians at cinnabar field, at lahat ng 108 na acupoints ng Sea of Stars ay nakablock. At napatanong siya na kung sino ang gumawa nito at bakit. Nang makita ito ng Young Master ay napatanong siya ng kung nasira ba ng ating bida ang kanyang cinnabar field meridian, sinagot siya ng ating bida na tama ito. Ang kanyang cinnabar field at meridians ay nasira na. Napatanong ang Young Master na kung paano nangyari iyon. Hindi ba ibig sabihin nun ay wala na itong lakas? Sinagot siya ng ating bida na anong sinasabi niyang wala na siyang lakas gayong nakita naman daw nito na kung paano niya pinatay ang taong ito. Sa isip ng Young Master tama nga naman. Paano niya raw naman makakalimutan iyon? Siya nga pala ang pumatay kay Li Hu na may primordial yang physique. Hindi posible na walang lakas ang ating bida. Matapos ay nagsalita siya sa harap ng ating bida na may paggalang at tinawag na ancestor gayong nasa panganib daw ang pamilyang Jiang. Mangyaring tulungan sila nito. Sinabihan naman siya ng ating bida na tumigil na sa pagtawag sa kanya ng ancestor nito. Dahil ang kanyang pangalan ay Ren Xing, at hindi siya bahagi ng pamilyang Jiang. Dahilan na mapahinto dito ang Young Master dahil hindi niya alam na kung totoo talaga ang sinasabi nito. Ngunit gayunpaman, maaari siyang sumama dito pabalik sa tahanan ng pamilyang Jiang at tumulong na malutas ang krisis na ito. Bilang kapalit, may hiling siya dito. Matapos iyon ay pinaniwalaan na rin ito ni Jiang Cheng ang sinabi sa kanya ng ating bida. At sa ngayon makikita sila naglalakad na papunta sa pamilyang Jiang. At dito ay tinatawag na ni Jiang Cheng ang ating bida na Brother Ren at kanyang ipinaalam dito na narito na sila sa tahanan ng pamilyang Jiang. Ngunit napatanong naman dito sa kanya ang ating bida dahil sa walang katao-tao ang kalye. Sinagot ito ni Jiang Cheng na makikita sa kanyang mukha ang kalungkutan na malalaman daw yun ng ating bida sa pagdating nila. Ngunit napahinto naman siya dito nang may tumawag sa kanyang pangalan, at nang tumingala siya sa taas may makikita ang isang babae na kanyang kapatid na si Zir. Kaya tinatanong niya ito na kung bakit bumalik ang kanyang kapatid. Tumugon si Zir sa kanya na paano naman siya hindi babalik nang marinig niya ang nangyari sa kanilang pamilya. Sa pagdating ni Zir ay napansin ng dalawang ito at kanilang nakilala na siya ang unang magandang babae sa Jiangyuan City. Ayon din sa kanyang kasama mula daw nang mapili siya ng Upper Primordial Sect mas lalong lumakas ang kanyang aura. Ngayong bumalik na siya, baka hindi na madaling malutas ang problema ng pamilyang Jiang. Samantala sa paglapit ni Zir ay agad niyang napansin ang ating bida kaya naman tinanong niya si Jiang Cheng na sino ang kanyang kasama. Ipinapakilala naman kaagad ito ni Jiang Cheng siya si Ren Xing, napakalakas niya at makakatulong siya sa kanila na malutas ang mga problema nila. At ipinapakilala niya rin ang kanyang kapatid sa ating bida na ito ang kanyang kapatid, isang elite disciple ng Upper Primordial Sect. Ngunit hindi naman ito pinaniwalaan ni Zir na malakas ang ating bida dahil kung hindi raw siya nagkakamali, ang cinnabar field at meridians nito ay nasira na. Tama ba raw siya? Hindi naman ito itinanggi ng ating bida gayong tama daw ito. Kung ganito daw, paano silang plano na tulungan ng ating bida na malutas ang mga problema nila? Sinagot ito ng ating bida na huwag siyang mag-alala at ituro na lang raw sa kanya ang daan papunta sa tahanan ng pamilyang Jiang. Dahil dito hindi pa rin pinaniwalaan ni Zir ang lakas ng ating bida at nagpapatawa daw ito. Sabay hila sa kamay ni Jiang Cheng. Ngunit diin sa kanya ni Jiang Cheng na makinig muna ito sa kanya. Napakalakas ni Ren Xing. Hindi siya basta-basta na kung sino lang. Ngunit sinabihan lamang siya ni Zir na malinaw naman na sinungaling siya. Dahilan na napabugtong hininga na lamang dito ang ating bida sa kanyang naririnig. Nasabi pa ni Zir habang nakatingin ito sa ating bida alam niyang gusto ng kanyang kapatid na iligtas ang pamilyang Jiang, pero bata pa ito, at marami na siyang nakasalamuhan ng mga sinungaling na katulad ng ating bida. Sinigawan naman siya ni Jiang Cheng na pinatay ng ating bida si Li Hu. Pero tugon niya lang dito ano naman kung pinatay niya si Li Hu wala siyang silbi. Ngunit nang mapagtanto niya ang sinabi ni Jiang Cheng ay natigilan ito at tinanong ulit ang kanyang kapatid na ano daw ang sinabi nito.
Inulit naman ito ni Jiang Cheng ang kanyang sinasabi at kanyang itinuro ang ating bida na si Brother Renxing ang pumatay kay Li Hu. Dahil dito ay tinanong siya ulit ni Zir na kung sigurado ba ito gayong ang pinag-usapan nila ay tungkol kay Li Hu na may primordial yang physique. Kaagad naman siyang sinagot ni Jiang Cheng na oo, dahil siya mismo ang nakakita nito. Naging seryoso naman dito si Zir na tumugon kay Jiang Cheng na naintindihan niya na raw ito. Subalit bigla na lamang itong umatake sa ating bida na parang susubukan niya ang lakas nito. Habang palapit ang kanyang atake ay napapaisip siya na wala man lang daw reaksyon ang ating bida, ngunit pinipilit niya sa kanyang sarili na sinungaling ang ating bida. At dahil sa paghahanda ni Zir na pag-atake ay napasigaw ito na pinapaingat ang ating bida sa kanyang kapatid dahil ang frost palm ng kanyang kapatid ay napakalamig. Nagpatuloy si Zir dito sa ngayon ay tuturuan niya raw ang ating bida ng leksyon. Gaya ng inaasahan sa ating bida ay walang kahirap-hirap lang niyang hinarang ang nagyayelong kamay ni Zir. At hindi naman ito inaasahan ni Zir dito ay napapatanong siya na kung kailan pa raw nahawakan ang kanyang kamay. At naniniwala na siya dito na talagang may kakayahan ang ating bida. Habang hawak ang kanyang kamay ay nasabi niya na humihingi siya ng paumanhin sa padalos-dalos niyang galaw. Napaisip naman dito ang ating bida sa ginamit na pamaraan ni Zir at kanyang napagtanto na iyon na nga ang divine power ng Vast Sea. Ang lakas na ginamit ni Zir kanina ay bahagi ng kanyang divine power. At dahil sa hindi pa niya binibitawan si Zir ay nahihiya niyang sinabi na kung bakit hawak pa rin niya ang kanyang kamay. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at napapaisip pa rin siya dito sa kanyang divine power. Dahil sa ngayon ay kanya nang napagtanto na ibig sabihin lang, lahat ng kanyang divine power ay. Gayunman ay hindi niya napanatapos ang kanyang sinabi dahil sa harap niya ay naglabas ng napakalakas na aura dito si Zir na kanyang gawin ng sinuman na yellow. Tulad ng inaasahan ay makikita ang braso ng ating bida na naging yellow. Upang na mabahala dito si Jiang Cheng at kanyang ipinaalam sa ating bida na may primordial ice physique ang kanyang kapatid. Matapos iyon makikita na tuluyan ng binalot ng yellow ang katawan ng ating bida. Nagyabang naman dito si Zir at kanyang sinabi sa harapan ng ating bida na inaamin niyang may kakayahan ito, pero hindi daw nito kayang talunin gamit ang kanyang primordial ice physique. Subalit nagulat na lamang siya nang unting-unting nagkakrak ang ginawa niyang yellow, at ang mas lalo pa niyang ikinagulat nang mabasag ito ng ating bida dahilan na mapaatras siya nito. Dito ay nakangiti siyang tinanong ng ating bida na kung iyon ba lahat ang meron ito at mas maganda raw na kung mayroon pa itong susunod na pagkakataon. Dahil dito ay nainsulto si Zir na para bang pinaglalaroan lamang siya ng ating bida, at sa kanyang galit ay naglabas pa ito ng napakalakas na primordial ice physique. Sa kanyang paghahanda ay hinamon niya pa ang ating bida na tanggapin niya raw ito at tingnan din daw nila na kung kaya nitong tiisin ang kanyang atake, at nabuo nga dito ang isang ice dragon. Direkta naman itong tumama sa ating bida ngunit ang pagkakaiba lang dito ay hindi nasaktan o sugatan ang katawan dito ng ating bida gayong sinipsip lamang niya ito. Dahilan na magulantang si Zir at hindi siya makapaniwala na sinipsip lang raw ng ating bida ang espesyal na spiritual power ng walang katapusang yelo. Sa ginawa ni Zir ay natutuwang napaisip ang ating bida dahil sa ngayon ay mas naiintindihan niya na ang sitwasyon. Mukhang ang kanyang divine power ng Vast Sea ay nagkalat sa buong mundo at pumasok sa katawan ng maraming cultivator, na nagbigay sa kanila ng espesyal na physique. Sa isip-isip ni Zir habang pinagmamasdan niya ang ating bida ay napapatanong pa rin siya na kung paano daw yung nangyari dahil kahit sino ay madaling makakapaglaban at makakabawi sa walang katapusang yellow pero walang karaniwang tao ang kayang sumipsip nito. Isa siyang elite. Dito ay tinanong siya ng ating bida na kung magpapatuloy pa ba sila sa paglalaban. Itinanggi naman agad ito ni Zir na natatakot na hindi na. At bigla na lamang itong lumuhad at kanyang tinawag na senior ang ating bida na patawarin daw siya sa kanyang pagiging bastos. Mangyaring tulungan sila nito na iligtas ang kanilang pamilya. Nang makita ni Jiang Cheng ang kanyang kapatid na nagbigay galang sa ating bida ay napanganga ito dahil ang kanyang kapatid na palaging malamig at mahirap lapitan, ay sumuko sa ating bida. At dahil sa nangyayaring sa kanilang pamilya ay kaagad na silang naglakad at pumasok dahil may masamang tao raw na umaatake sa pamilyang Jiang. Sa loob ng pamilyang Jiang ay isang malakas na pagsabog ang naganap nito. Nabahala ang ama nila Zir dahil ang pagsiklab ng mga masasamang espiritu ngayong pagkakataon ay mas masama pa kaysa dati.
Nawalan na sila ng 4 na elder sa pamilya dahil dito. Nagsalita naman ang nasa likod na ang uncle nila Zir at kanyang sinabi sa kanyang kapatid na huwag daw siyang mag-alala. Narito si Daoist Priest Ching para tulungan silang alisin ang mga masasamang espiritu. Napatingin naman doon sa taas ang ama nila Zir na kung saan si Daoist Priest Ching na kanyang nasabi tama ang kanyang kapatid na siya na lamang ang kanilang pag-asa. Ngunit ang kanyang pinagtataka dahil 3 araw at gabi na silang naghahanda dito. Bakit hindi pa sila gumagawa ng anumang galaw? Ipinaalam naman sa kanyang ng kanyang kapatid na si Daoist Priest Ching ay sikat siya sa pag-aalis ng mga masasamang espiritu at 40 taon na siyang gumagawa nito. Alam niya ang ginagawa niya. Gumastos din siya ng malaking halaga para makuha ang tulong niya. Sabay naman dito ang pagdating nila Zir kasama ang ating bida at tinawag ang kanilang ama. Sa paglapit ni Zir ay tinanong niya ang kanyang ama na kung ano talaga ang nangyayari. Sinagot ito ng kanyang ama na malaki ang pagkatalo ng pamilyang Jiang. Kung hindi daw nila malulutas ang ugat ng sakuna na ito, baka sila na ang susunod na mapahamak. Kung ganun kung mamarapatin daw ng kanyang ama na hayaan niyang ipakilala niya ang isang tao dito. Dahil sa kanilang pag-uusap at kaingayan ay nagalit dito si Daoist Priest Ching at sinabihan silang tumahimik. Dahil nagagambala raw ang kanyang ginagawang spell. Tinanong din sila ni Daoist Priest Ching na kung talaga bang gusto ninyong alisin ang masamang espiritong ito. Dahil dito ay agad nang hingi ng tawag ang ama ni Zir at kumalma lang raw si Daoist Priest Ching. Dahil kakabalik lang ng kanyang anak mula sa Upper Primordial Sect dahil nag-aalala siya sa kanila. Hindi naman nila sinasadya na makagambala dito. Tumugon ito na nagmamayabang dahil kung mangyari pa raw iyon, kahit na dumating pa ito na may dalang bundok ng ginto at pilak sa hinaharap, hindi niya nahahawakan ang mga maliit na problema ng kanilang pamilya. Dito ay lumapit ang uncle ni Zir at bilasan niya raw na humingi ng paumanhin sa kay Daoist Priest Ching. Sinunod naman ito ni Zir at nakilala niya rin ito na ito pala si Daoist Priest Ching mula sa Heavenly School at ikinagagalak niya siyang makilala. Tumugon ito sa kanya na talagang hindi nakapagtataka, isa itong elite disciple mula sa Upper Primordial Sect kaya alam daw pala ni Zir ang kanyang pinagmulan. Sa kanyang pagbaba dito ay pinapaalis niya ang mga ito sa daan gayong gagawa na siya ng spell. Habang ang ating bida sa kuweba na kung saan ang demon ay kanyang naisip na kung maaari bang ang aura na ito ay ang muling pagkabuhay ng labi ng Devil of Origin na pinigilan ni Jiang Li noon. At dahil sa paglapit ng ating bida dito ay nagalit ang isang ito na tinatanong ang ating bida na kung bakit nakatayo pa rin ito at hindi pa umalis. Natuwa naman na napaisip dito ang ating bida sa Daoist Priest Ching dahil nakilala niya na ang isang matandang kaibigan na maaari siyang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Habang galit na galit din ang tauhan ni Daoist Priest Ching sa ating bida at tinatanong na kung bingi ba ito dahil kinakausap ito ni Daoist Priest Ching. Dahil dito ay kaagad na lumapit si Jiang Cheng at kanyang ipinaalam sa ating bida na umurong sila ng kaunti dahil panganib dito. Sinagot ito ng ating bida na okay lang siya at hindi na kailangan. Dahil kumpiyansa siyang na hindi kayang i-handle ng matandang iyon ang Devil of Origin at iwan na lang raw niya ito sa kanya. Dahil dito ay natigilan si Jiang Cheng na kung kaya nga ba talaga ito ni Brother Ren. Nang marinig iyon ng tauhan ni Daoist Priest Ching ay galit na galit ito at dinuro-duro ang ating bida, dahil paano daw itong nang ahas na magsalita ng mga kalokohan sa ngayon ay tuturuan niya raw ito ng leksyon. Ngunit gayon paman ay pinatigil na siya ni Daoist Priest Ching. Dahil hayaan na lang raw nilang manatili dito ang ating bida dahil kung gusto niyang mamatay hindi niya kasalanan iyon. Naging curious naman dito ang ama ni Zir kaya naman tinanong niya ang kanyang anak na kung sino ang taong kanilang dinala. Ipinapakilala ito ni Zir na siya si Renshing isang elite na tutulong sa kanila na alisin ang masamang espiritu. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng kanyang uncle dahil napakabata niya pa at hindi naman mukhang mapagkakatiwalaan sa unang tingin. Hindi naman masyadong naapektuhan dito si Zir bagkus sinabihan niya ang kanyang uncle na mag-ingat siya sa mga sinasabi nito. Hindi humingi ng kahit isang spiritual stone si Renshing mula sa kanya o kay Jiang Cheng. Natatawa na sinagot ito ng kanyang uncle na kung hindi siya humingi ng spiritual stone mas lalo lang itong nakakapagtaka. Gayong gumastos siya ng libu-libong spiritual stone para makuha lang ang tulong ni Daoist Priest Ching. Ganoon daw malalaman nila kung talagang may kakayahan ang isang tao. Dahil dito ay nagalit na si Zir sa kanya dahil nakita niya na ang kakayahan ni Renshing.
Napasigaw naman dito ang ama ni Zir at sinabihan sila na tumigil na tingnan na lang raw nila doon lumabas na ang masamang espiritu. Sa harap ng ating bida ay sumiklab ang napakapanganib na aura ng demon sa lakas nito ay tulad ng kanyang sinabi ay hindi siya umaalis sa kanyang kinatatayuan. At dito ay naghahanda na rin na gumalaw ang mayabang na Daoist na ito at kumpiyansa siyang matatalo niya ang demon sa kanyang harapan. Nang makita ito ng uncle nila Zir ay tuwang-tuwa ito na makita ang Seal of Devil Suppression. Paliwanag niya pa na ang Seal of Devil Suppression ay eksklusibong pamamaraan ni Daoist Priest Shing na kanyang pinag-aralan sa buong buhay niya para pigilan ang lahat ng masamang espiritu, at hindi pa siya nabibigo kahit kailan. Sa harap ng ating bida ay makikita ang aura ng demon na nagmumukhang dragon pa parang bang kakainin siya nito ng buhay. Sa isip ng matandang ito habang pinagmamasdan niya ang ating bida ay insulto niya ang ito dahil paano raw siyang nang ahas na hindi gumalang sa kanya kanina. Kaya pagbibigyan niya raw ito na mamatay sa sarili niyang paraan. Dahil dito ay nabahala si Jiang Cheng sa papalapit na atake ng demon kaya't napapatanong siya na kung bakit hindi pa gumagawa ng paggalaw si Daoist Priest Shing para iligtas si Brother Ren. Dahilan din na magalit dito si Zir at napakasama daw nito. Sinigawan naman siya ng kanyang uncle na mag-ingat sa kanyang pananalita. Sa harap ng dalawa ay pumapalibot ang napakalakas na aura ng demon at hindi na din nagtagal ay binalot nito ang paligid, dahilan na mapasigaw dito si Jiang Cheng sa pangalan ng ating bida. Napagtanto ng ating bida na ito na nga ang aura ng labi ng kaluluwa ng Devil of Origin. Naisip ng matandang ito na tiyak na tapos na raw ang batang iyon. Sa taas ng matanda ay kaagad itong nagpakawala ng isang spell upang pigilan ang aura ng demon. Matapos isang pagsabog ang nangyari nang masulyohan niya ang aura ng demon. Nang magawa niya iyon ay nagyayabang pa ito dahil ang pag-alis ng masamang espiritu ay isang bagay na lamang ng oras. Ngunit nagulat naman siya nang magsalita sa kanyang likod ang ating bida at sinabihan siya na hindi ito nakakatulong ng husto. Malapit nang makawala ang Devil of Origin. Napalingon naman kaagad dito ang matanda. Subalit ng kanyang mapagtanto na buhay pa talaga ang ating bida ay hindi ito makapaniwala na kung paano daw nangyari iyon. Sa sinabi naman na iyon ng ating bida ay agad na sumagot ang tauhan isa daw itong kalokohan, dahil malinaw naman na napigilan na ng kanyang master ang masamang espiritu, pero sinasabi ng ating bida na malapit na itong makawala. Nang makita din ito ng uncle nila Zir ay hindi rin siya makapaniwala na buhay talaga ang ating bida. Gayunpaman, napakabastos ng mga salita niya at hindi magalang. Dito ay napasigaw ang matanda at kanyang ipinaalam sa ating bida na ang Seal of Devil Suppression ay ang kanyang eksklusibong lihim na pamamaraan. Sa mundong ito, siya lang ang nakakaalam ng pamamaraang ito para pigilan ang mga masasamang espiritu. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida na tama ito. Ang Seal of Devil Suppression ay talagang ginagamit para pigilan ang mga masasamang espiritu, pero mali ang paraan ng kanyang pagpapalaki dito. Gayong dapat daw niyang gamitin ang kanyang soul power para tawagin ito, hindi ang kanyang spiritual power. Dahil dito ay dinuro-duro ng tauhan ang ating bida na at tinanong na kung sino ba ito para pagsabihan ang kanyang master. Banta niya isa pang salita nito ay makakatikim ito sa kanya. At dahil sa kanyang kayabangan ay sinampal ito ng ating bida dahil umalis daw ito sa kanyang daanan. Nalabis naman na kanyang ikinagalit, ngunit sa kanyang likod ay tuluyan ng nakawala ang demon kaya't napatanong siya dito na kung paano nasira ang Seal of Devil Suppression. Nabahala naman dito ang uncle nila Zir kaya naman napasigaw ito kay Daoist Priest Shing na kung ano na ang kanilang gagawin. Tumugon si Daoist Priest Shing na huwag mabahala kontrolado niya ito. At isang talisman ang ibinato niya sa taas na kung saan ang ulo ng demon upang siliuhan ito muli, ngunit sa hindi inaasahan ay nahuli ito ng demon at pinunit sa harap ni Daoist Priest Shing at nagsalita ito na ang mga ganito raw na paraan ay isa lamang pangbata sa kanya. Dahil sa konektado iyon sa kaluluwa ng matanda ay hindi niya maiwasan na magtamo ng malaking pinsala dahilan na dumura siya dito ng dugo at napapatanong na imposible daw ito. Nakita naman iyon nila Zir, dahil dito ay mas lalo pa silang nabahala gayong hindi nila inaasahang na napakalakas pala ng masamang espiritong ito. Sa kumpiyansa ng uncle nila Zir kanina ay napalitan ito ng takot dahil kahit si Daoist Priest Shing daw ay hindi kayang hawakan ito. Kaya naman sinabihan niya ang kanyang kapatid na kailangang na nilang lumipat buong pamilya. Dahil dito ay hindi na lamang makagalaw ang sect master na at napapatanong na kung talagang wala na bang ibang paraan.
Habang kalmado pa rin naman dito ang ating bida kanyang ipinaalam ulit kay Jiang Cheng na huwag daw niyang kalimutan ang kanilang kasunduan na aalisin niya ang masamang espiritu kapalit ng isang bagay. Naglakad ang ating bida na kung saan ang demon, narinig naman iyon ng uncle at wala pa rin siyang tiwala sa ating bida at hindi lang daw ito bastos, siguradong nawawala na rin ito sa katinuan. Napatanong naman ang matandang ito sa ating bida na kung minamaliit ba siya nito o ang masamang espiritong iyon, dahil kung siya mismo ay hindi kaya ito paano pa kaya ang ating bida na mas bata pa sa kanya. Sinagot ito ng ating bida na normal lang na hindi ito kayang gawin ng matanda. Dahil ang Seal of Devil Suppression na kanyang tinawag ay nasa ibabaw lang ng ibabaw. Natawa ang matanda at sumasang-ayon siya sa ating bida at kung magawa niyang alisin ang demon ay susulat siya ng 10-10 libro at ito din daw na ang unang pagkakataon na binatikos siya ng isang mas bata pa sa kanya ngayong araw. At gusto niyang makita na kung paano ito aalisin ng ating bida ang masamang espiritu. Nabahala naman dito ang ama ni Zir sa ating bida dahil huwag daw itong magpadalos-talos baka mapahamak pa ito. Nakangiti naman na tumugon dito si Daoist Priest Xing na hayaan daw niya ang batang iyon. Bakit daw niya ito pinipigilan kung gusto niyang humingi ng kamatayan? Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus sinabihan niya lamang ang matanda na manood daw ito ng mabuti sa kanya gayong ipakita niya dito ang tunay na anyo ng Seal of Devil Suppression. Na pinagtataka dito ng matanda na kung ano daw ang kanyang ibig sabihin na tunay na anyo. Sa taas ng ating bida ay lumutang ang Golden Jade na ang tunay na Seal of Devil Suppression. Dahil dito ay napagtanto kaagad ng matanda ang ginamit ng ating bida. Sa walang alam ng tulad ng uncle ni Lazir ay pinagtawanan niya ito gayong ano daw pinagkaiba niyan sa kay Daoist Priest Xing. At natawa din dito ang kanyang tauhan na kung iyon ba talaga ang Seal of Devil Suppression. Dahil sa kanyang kamangmangan ay sinigawan siya ng matanda na tumahimik daw ito gayong tama ang ating bida dahil ito nga ang tunay na anyo ng Seal of Devil Suppression na nakasulat sa mga libro. Upang namatigilan ang tauhan na kung seryoso ba ito. Matapos sa paghahanda ang ating bida ay ibinato niya ang Golden Jade o ang Seal of Devil Suppression sa halimaw. Dahil sa laki at bigat nito ay hindi ito kinaya ng halimaw habang pasan-pasan ang Seal of Devil Suppression ng ating bida. Dahil dito ay hindi makapaniwala ang matandang ito sa kanyang nakita at napapaisip dahil pinag-aralan niya ito sa buong buhay niya at nakaya niya lang nabuuin ang unang anyo ng Seal of Devil Suppression, pero siya ay madaling makakapagcast ng tunay at kumpleto nitong anyo. Dito sa nakaluhod na halimaw ay sinabihan siya ng ating bida na huwag nang lumaban pa, dahil may itatanong lang siya dito, at umaasa siya na sagutin ang kanyang tanong ng halimaw.